Sa positive naman, ito guys, I'm sensing na you are building something for yourself. Yung iba nagbi-build ng brand, no? Lalo na kung nagnenegosyo kayo mga kapiksi, parang nag-establish kayo ng bagong brand, bagong yeah, ng negosyo nyo, no? May mga parang nagiging pabor din sa inyo yung sitwasyon, especially if you're going independent. Sa mga kapiksi natin na tumatayo sa sarili nilang paa, nagiging independent mga kapiksi, magiging pabor sa iyo yung sitwasyon guys, kung yan yung magiging decision mo ngayong season na to. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie tayo. Ang pamagat ng episode natin for tonight is new moon kapalaran para ngayong January to February para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating new moon guys ngayong January ay sa January 19 mga kapiksi, tapos yung next na naman natin ay sa February 17. So ang reading na to ay para sa period na yan guys. So ito yung moon message sa inyo guys: work through your fears. Ibig sabihin nito guys, no, kailangan yung labanan yung takot nyo. And yung favorite na sinishare kong quote or saying pagdating sa fear is yung narinig ko dun sa movie na Dune. Sabi ng author doon, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, in layman's term, mga kapiksi, yung takot, yung pumapatay sa mga pangarap natin sa buhay. So, kung ayaw nyong mamatay yung mga pangarap nyo, huwag kayong magpadaig, huwag kayong magpatalo sa mga takot, mga kapiksi. Okay? Alright, time to let go of a grudge you're holding. Kung meron kayong mga sama ng loob sa puso nyo mga kapiksino, i-let go nyo na yan, especially kung last year pa yan or ilang taon nang nakakaraan. Meron kasi iba sa atin guys, kahit ilang taon na yung nakakaraan, hindi pa rin nakaka-move on sa past mga kapiksi. So i-let go nyo na yan kasi mabaho na yan. Diba, mabaho na, amoy burak na sa puso nyo, no? Alisin nyo yan guys. Move on from jealousy, no? Yung mga nagsiselos, yung mga insecure guys, stop being obsessive, no? Those are all negative emotions mga kapiksi. And could it be you're being paranoid? Baka napaparanoid ka sa isang tao, bagay, sitwasyon. Tigilan nyo na yan mga kapiksi. And also this is the best time for you to make an investment. So kung gusto nyo lang naman guys, kasi kapag nag-i-invest, hindi lang yan investment sa, hindi lang pera yung kailangan, pero kailangan ng utak. Mga kapiksi, kailangan pinag-aaralan bawat investment guys. Okay? Alright, so yan yung moon message para sa inyo. Ito naman guys, sa love naman, no, romantic relationship. Tingnan naman natin kung anong gustong sabihin sa'yo ng person mo. Kung ano lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. Kalimutan natin ang nakaraan, yun. Kaya nga sabi dito guys, no, let go of your grudges, no, yung mga kinikimkim yung mga sama ng loob mga kapiksi, no. So kung meron kayong past na hindi maganda ng person nyo, kalimutan nyo na, lalo na kung magkasama pa kayo mga kapiksi. Kung hindi na kayo magkasama, mas lalong dapat kalimutan nyo na, pati yung person kalimutan nyo na, diba? Pero kung nagsasama pa kayo, kalimutan nyo na yung past para hindi na masira yung current, kasi kailangan nakafocus kayo sa present relationship nyo guys. Okay? And another message, Aquarius, alam ko ang iyong halaga. Ayan, so na-realize niya kung ano yung totoo mong halaga, ano yung totoo mong value sa buhay niya, especially kung nag-away kayo, especially kung meron kayong mga hindi na pagkasunduan, nagkasakitan kayo, ganyan. Sometimes kapag nagkakaaway, kapag kami mga ganun nangyayari, tsaka lang nare-realize yung totoong value sa buhay, diba? So pwedeng na-realize na ng person mo yan mga kapiksi. And
wag mo na akong hintayin. Ito naman kung hiwalay na kayo, guys, no? So, kung hiwalay na kayo, separated na kayo, parang sinasabi ng person mo na wala nang second chance, huwag na siyang antayin, pwedeng hindi na siya babalik, pwedeng meron na siyang iba, guys, okay? So, there could be a lot of reasons, mga kapiksi, okay? Alright. So, yeah. Comment down below kung naka-resonate kayo, guys. Again, iba-iba kayo ng mensahe, no? So, kung saan kayo naka-resonate, take that message, Aquarius. So, shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Moon at saka yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghanap, guys, ng pampaswerte na lucky charms, so lucky bracelet, aventurine, tsaka citrine, recommended ko, guys, ito. May makikita kayong mga link sa description box. So, Aquarius, kaya niya present ng Father of Swords. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. So, this is both positive and negative. Sa negative, mga kapiksi, no, masisira yung tiwala nyo sa ibang tao, mga kapiksi, dahil sa panloloko, guys. Okay? So, this is broken trust, trust issues, mga kapiksi. Pwedeng dahil sa toxicity ito, guys, no? Kumbaga, naka-experience kayo ng toxicity dito sa person na to, or this person is very toxic dahil sa pagsisinungaling niya, dahil ito, guys, parang I'm sensing na repeatedly, no? Parang ibig sabihin paulit-ulit na nagsisinungaling, paulit-ulit kang niloloko, paulit-ulit mo siyang pinagtiwalaan, pero at the end of the day, parang walang change, walang pagbabago, guys. And dahilan yun para masira yung tiwala mo sa kanya. Okay, ano man, pwedeng hindi lang to isang tao, pwedeng occurrences, no? Ibig sabihin, paulit-ulit kang naloloko, paulit-ulit kang inaabuso, paulit-ulit kang pinagsasamantalahan ng ibang tao. Hindi lang isa, pero ng ibang tao. To the point na parang ayaw mo na magtiwala kahit kanino, no? Kasi nga, naloloko ka palagi. Pwedeng sa pag-ibig, pwedeng sa pera, no? Even sa mga kaibigan nyo, guys. So, medyo kailangan mong protektahan yung sarili mo, mga kapiksi. It's okay na makapagkaibigan, pero kailangan palaging may limitasyon, no? Kailangan nilalagyan nyo ng limitation, mga kapiksi, para hindi kayo abusuhin, guys. Okay? So, yan yung nakikita natin sa negative, mga kapiksi. Sa positive naman, ito, guys, I'm sensing na you are building something for yourself. Yung iba nagbi-build ng brand, no? Lalo na kung nagnenegosyo kayo, mga kapiksi, parang nag-establish kayo ng bagong brand, bagong ng negosyo nyo, no? May mga parang nagiging pabor din sa inyo yung sitwasyon, especially if you're going independent. Sa mga kapiksi natin na tumatayo sa sarili nilang paa, nagiging independent, mga kapiksi, magiging pabor sa'yo yung sitwasyon, guys, kung yan yung magiging decision mo ngayong season na to. For some of you, you may also be nailing some contracts, no? Ito, guys, parang mas applicable to sa mga kapiksi natin na mga mag-abroad or sa mga freelancers na global yung kanilang mga kliyente, no? So, mga mag-abroad kasi sa ibang bansa, and then global
like I said, yung mga freelancers, mga VA, ganyan, 'di ba? Usually mga international yung client nila. So, for some of you guys, parang feeling ko magkakaroon kayo ng mga paldo-paldong kontrata, paldo-paldong projects, paldo-paldong kliyente na magdadala sa inyo ng mayabong na kita, malalaking kita, mga kapiksi. Okay? And parang gumaganda din yung portfolio ng iba sa inyo, guys, dahil sa mga malalaking kliyente nyo, nagbibigay ng mga positibong feedback sa inyo, guys. Okay? So, ituloy-tuloy nyo lang yan kasi malayo pa yung mararating nyo. Yung iba sa inyo, parang you're just getting started. Nagsisimula pa lang kayo, pero malayo yung mararating nyo dyan, Aquarius. Okay? Alright. So, what else, mga kapiksi? Ito, guys, yung iba, gustong lumabas ng comfort zone, pero, napipigilan ng kanilang mga takot at duda. Meron kayong mga tawag dito, fears, no? Yun nga yung sinabi natin kanina, guys, you have to work through your fears, diba? Kaya lumabas itong mensahe na to kasi yung iba takot makipagsapalaran, no? Takot makipagsapalaran, and yun yung nagiging hindrance or balakid sa pag-asenso nyo, mga kapiksi. Kasi for some of you, pwedeng komportable naman yung buhay nyo ngayon, no? Pero kung gusto nyo pang mas lalong umunlad at umasenso, sometimes you really need to step out of your comfort zone. Kasi yung comfort zone, guys, parang ano yan, palagi kong kinukumpara yan sa fish pond, no? Parang fish pond na limited lang yung resources mo, yung experiences mo dun sa loob ng fish pond. Kapag lumabas ka ng fish pond, pumunta ka sa dagat, sa ocean, 'di ba? Malaki, unlimited yung resources mo, yung experiences mo. So malaki yung potential for growth, guys. So yung iba sa inyo, pwedeng yun yung pumipigil sa inyo dahil yung mga takot nyo, mga kapiksi, okay? So you have to work through your fears, guys, kasi sabi ko nga, guys, malaki yung potential nyo, malayo pa yung mararating nyo, matayog, no? Matayog, mataas yung mararating nyo sa buhay kapag kayo ay nag-explore, mga kapiksi, okay? Alright, so pag-isipan nyo mabuti, guys, i-develop nyo yung confidence nyo. You have to believe in yourself and be confident para talagang makayanan yung mga kapiksi, okay? Alright, so yeah, comment down below, Aquarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with yung cards. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.